Workaholic ka ba? Yung tipong hindi ka na masyadong nagpapahinga sa sobra mong sipag? Paano kung one day bigla ka na lang kailangang tumigil kasi iba na pala yung mga priorities mo sa buhay? Yan ang pag-uusapan natin at pakikinggan natin ang kwento ni Abby Fabregas. Ngayon, Abby Fabregas Tiangsing. Kasama natin ngayon. Abby, welcome sa Changed by Faith. Thank you, Cheska. It's a pleasure to be here. Oo. A pleasure talaga dahil hindi lang medyo, matagal na tayong hindi Oo. nakikita ng face to face. So, tayo magkasama noon nung college days natin. Mhm. So, ako muna ang magde-describe sa'yo, no? Isang matalinong estudyante, Oy. galing sa UP Mascom, Broadcom. Kapag nandun ka lalo yung mga ganong universities, parang given na kailangan galingan mo, di ba? Kailangan competitive ka, kailangan talented ka, hanapan mo ng talent yung sarili mo, parang ganun. So, na-enjoy mo yung panahon mo nung college? Akala natin, no, nung galing tayo fresh from high school, akala natin galing-galing na natin kasi syempre mga valedictorian, salutatorian. Pero pagdating natin sa UP, kami palang mas magagaling sa Correct. atin. Pero exciting times kasi doon ko rin natutunan maging independent. First time kong mahiwalay sa pamilya ko. Probinsyana ako noon. At 16 years old, nag-start na akong mag-part-time job, ganyan, while working, while studying. Studying. Ano mga pinasukan mong work? Naging secretary ako ng isang pastor. Oh, okay. Part-time. Part-time, oo. Una, naging language tutor for Koreans. And then, after a semester, na-realize ko hindi ko kayang pagsabayin. May kwento nga amazing talaga. Hindi kasi kami mayaman eh. So one day, I was waiting by the ATM. Nanalangin ako. Sana nagpadala ang nanay ko ng kahit 200 o 100 man lang kasi nagugutom na ako. Dahil estudyante ka na yun sa UP. Estudyante ako sa UP, oo. Pero wala. So nagpe-pray akong ganyan. Merong nag-approach sa akin na mama. Sabi niya, kailangan mo ng pera. Sabi niya sa akin. Talaga? Oo, kailangan mo ng pera. Ako naman, gutom na ako. Tapos, meron akong kailangan i-submit na paper. So, kahit hindi ko siya kilala, sabi ko, opo, kailangan ko ng pera. Okay. Binigay niya ako 200 pesos. Ay, sabi ko, sakto-sak pangangailangan na iniisip mo. Talaga. Tapos, sabi ko, thank you. Hindi siya nagpakilala, hindi ako nakapagpakilala. Then, after a few days, nagkita kami sa dorm. Ulit? Oo. Tapos, nakita ko, pastor pala siya. Nagpakilala ko, pastor. Ako po yung tinulungan nyo na estudyante, binigyan niyo po akong 200 pesos. Sabi niya, kailangan mo pa ba ulit ng pera? Hindi naman po, magpapasalamat lang po, tsaka thank you sa inyo. Sabi niya, actually, naghahanap ako ng secretary. Marunong ka bang gumawa ng mga articles? Sabi niya, marunong ka bang magsulat? Marunong ka bang humawak ng pera? Marunong ka bang ng basic bookkeeping? Opo, kaya ko po yan. So, from second year college hanggang fourth year, nag-work ka sa kanya? Oo, secretary ako ng pastor. Okay. Nung panahon na yun, syempre matagal na po. Huwag niyo nang bilangin kung ilan ang edad namin. Okay. Magkano ang TF mo nun? Part-time? 50 pesos per hour. Pwede na, di ba? Mura lang naman sa UP, di ba? Sa halagang 50 pesos, Malaking marami tulong nang na yun. makakain doon. Okay, malaking tulong na sa amin yun. Ang printing dati, parang 1 peso lang doon sa So yun ay on top of what you're having as an allowance na galing sa parents mo. Just a tiny bit. Kasi nung time na yun, yung tatay ko ay, he's an engineer by profession. Pero for a very long time, nawalan siya talaga ng stable job. Siguro, buong high school ko, mula maliit ako hanggang matapos ng elementary, mabuting provider si Papa. Pero for some reason, nawalan siya ng trabaho talaga ng buong high school. So, si Mama, public school teacher, siya lang yung nagtataguyod sa pamilya. Okay. 3 kaming magkakapatid. So, I didn't want to burden her so much. Kaya gusto ko nga rin sanang magkaroon ng part-time job. Tapos, napakabuti ng Panginoon, merong nag-alok ng scholarship. So, may scholarship ako na private, na lawyer, random person na nirecommend sa amin. Okay. Tapos, nakahanap ako ng part-time job. Naitawid. Tulong din. Naitawid. Bukod pa yan sa, kasi ang UP no, nag-o-offer naman ng parang, SDFAP, hindi ka ganyan. nakapasok doon sa scholarship Hindi kami na yun. mag-qualify doon. Kasi,
may job pa rin si mama. Mhm. Hindi pa siya based on UP standards, Oh, hindi yung pa mga siya requirements 'no? sobrang Hindi ka qualified? hindi pa ako qualified. Mm. So, yun. So, may private na nagbigay sa'yo ng tulong, financial Mm. help for your education, Mm. hanggang sa makatapos ka? Hanggang makatapos ako, 'di ba? Ang Galing. galing. Walang kahit na anong hininging kapalit, walang anything. Every year lang meron lang kaming lunch. Mhm. Tatanungin niya kung kumusta na yung Pag-aaral pag-aaral mo, ko, ginalingan mo kung ba, yung ginalingan ko gano'n? ba, ganyan. Papakita ko yung grades ko. Mhm. Okey na sa kanya yun. Wow! Mm. May gano'n Nakakatuwa. pala? Oo. No strings attached. So, hindi yung pagkatapos mong mag-aral, magtatrabaho ka sa company ko ha? Hindi. Walang gano'n? Actually, ini-encourage niya akong mag-lawyer kasi lawyer siya. So Okey. siguro in the hoping na someday I'll be part of their firm, ganyan. Mhm. Pero Hindi ka na nagtuloy ng God had law? other plans, hindi na eh. Mm. Kasi right after university, yun nga, considering yung financial challenges namin as a family, Mhm. I had to help then send my siblings to school. So nagtig-isa kami ni mama since Mhm. may dalawa pa akong kapatid na nag-aaral. So Okey. yun, I had to look for a job na Mhm. kaagad fresh from college. Oo. Ikaw ba ay panganay? Kasi sabi nila Panganay. oo, kaya pala yung level ng iyong Mm. sipag at Mm. pagsusumikap, Mm. gano'n na lang. Okey. So, may mga kapatid na mas bata sa'yo Mm. na kailangan mo din i-establish. Mm. Okey. So, sabi mo nga, hindi sobra-sobra ang pera ng iyong mga magulang. Mm. So, kailan mo na-realize na kailangan ko yata magdoble kayod? Yung right after college nga nung nagtrabaho na ako, nakahanap ako ng very good job sa Mhm. publishing industry. Hindi na siya dun sa inaral natin na broadcasting kasi nung naghahanap ako ng broadcasting job, naku, kino-compute ko yung mga kakailanganin, Hindi parang aabot? hindi aabot, Mhm. oo. So instead of praying for a job, I was praying for a specific salary. Oo. Oh, So okey. yun yung specific salary tapos nung ang galing nga talaga. Every Specific step of din? the specific, exactly what I prayed for, yun ang binigay na trabaho Suweldo? sa akin at sweldo sa akin. Hmm. But, sa sales and marketing field and pagdating ko doon para siyang addictive ba. Hmm. Yung sense of worth that I get from working, Mhm. tapos the feeling of getting the money I wasn't used to Having? having, oo, buying the things yung Na hindi mo mabili hindi ko mabili dati? dati, ganyan. Mhm. Yung mga pagkain na gusto kong makain, Mhm. restaurants, ganyan. Dahil sa company na yun, nagkakotse ako at age 22, at age 24, nakapagpundar na ng bahay. And during that time din, yung tatay ko, by the grace of the Lord, nakapag-establish na rin siya ng company Negosyo? niya. So, Mhm. binigyan niya ako ng kaunting pang down na for a few months and then Mhm. ako na yung Nagtuloy? nagtuloy, oo. Mhm. So, it was so exhilarating ba. Mhm. And it became, in a way, it sort of became my downfall as well. Yun. Na parang siyang dahil nga addictive nga, kasi maaga kong nakilala si Lord, eh. Maaga akong naging Kristiyano. Pero Mhm. during that season of my life, para akong na-addict sa trabaho. Gusto ko yung validation coming from work. Gusto ko yung material reward ng of a job well done, ganyan. Gusto ko Okey. yung prestige that comes with a position. Mga Oo, incentives, yung mga mga gano'n? ganyan. Tapos wala na akong concept ng holiday, ganyan. Nagpapasko, nagno-Noche Buena, ganyan, nagtatrabaho ako. O kaya yung lahat ng trabaho na ayaw gawin ng ibang mga tao dahil Gagawin mo? ako gagawa, gano'n. Okey. Ako gagawa, gladly, voluntarily, gano'n. Kasi Okey. sobrang Pero dun ko that time nakukuha single yung ka, of single course? ako, oo. Okey. Kaya yun talaga yung buhay ko. Mm. Magsisimba lang ako sandali ng Sunday, tapos magwo-work na ako ulit. Mhm. Tapos hanggang gabing-gabi, ganyan, o magsa-start ako ng maagang-maaga. So, I think during that time,
yes, I was hustling hard. I was Mhm. enjoying every bit of work, but I was also being drained physically, emotionally, and spiritually. Nakaka-drain. Nakaka-drain. And Mhm. na-realize ko na pag nagkaroon ng conflict, halimbawa sa company, ganyan, Mhm. kasi 'di ba, if you are connected to the eternal source and you're okay emotionally, physically, and spiritually, kahit ano yung dumating, Kaya mo. kaya mo, Mhm. steady lang Mhm. na ka-anchor ka kay God. But I was drifting further and further away na pag may conflict na dumating, pag may stress na Mhm. dumating, para na akong nagkakasakit na ako, init na ng ulo ko, Mhm. parang nawawalan na ako ng concept of what really is important in life. Mhm. Ano ba ang purpose ko sa buhay na ito? Ano ba ang Mhm. mission ko? Is this nagiging temporal yung nagiging priority na? So yun, Mm, yun yung time na okey. yun. Yan ay hindi mo naman mare-realize sa mga unang buwan o Mm, taon kasi nga sabi mo, "Uy, parang Cloud9 ganito pala ang experience magkaroon ng mm. sariling pera," 'di ba? May mga reels tayo or mga memes na nakikita tayo sa social media na meron ka na daw adult money, 'di ba? Kapag Yeah, nagkaroon ka na oo. ng adult money, bili ka nung chocolate na gusto mo Na as a toys. kid, 'di ba? Yung mga koleksyon na gusto mo, Oo. yung mga parang pangbata talaga na well, natural lang yun, eh, na Hmm, na gusto mo siyang i-achieve, mm. gusto mo siyang ma-experience. Kailan dumating sa'yo yung ganiyang realization na parang, "Teka hindi na healthy yata ito, ah." Tama ka, tama ka nga. It doesn't come overnight 'no, yung realization na yun. Hanggang malalim na malalim ka na. Hmm, Dumating ako sa point na burnt out na talaga ako. oo. Burnt out ako, tapos every aspect of my life was not thriving. Like, Mhm, family, ang layo ko na sa family ko, mhm. I barely talk to them. Yung Wala ka pag-events? 'pag events nandun ako pero parang wala ako. Like Hmm, Christmas, may oo, Holy Week, may laptop ako doon, ganyan, may kausap akong mm. kliyente, nandun naman ako pero hindi ako Physically present, yeah, mentally absent. gano'n. Alam mo nga para siyang blur sa Mhm, buhay ko yung time na yon. All I can think of is sino ba yung mga minute kong kliyente nung panahon na yun. Hindi ko mm, matandaan yung mga moments na yon ng pamilya ko. mm, Even sa ministry, nawala ako sa ministry nung time na yun kasi rin I I I felt guilty. I hmm. felt guilty, and instead of coming to the Lord, I was hiding. Kasi nahiya ka. Nahiya ako. Oo, Okey. nahiya ako, tapos may mga compromises sa buhay ko na ginagawa ako na Mhm, hindi magagandang mga desisyon na hindi na-align sa Panginoon. mhm, Kaya dumating sa point na yun, nagkakasakit na ako, mhm, parang depressive na ako. Hindi naman ako clinically diagnosed, I didn't mhm, have that diagnosis, but I know in my heart na parang I had no purpose, I had mhm, no joy, mhm, gano'n. I had no love in my life, ganyan. mhm, Na ang dali-dali ko na ring ma-bring down ng whatever circumstance na meron ako. mhm, And then I realized na if I died that night, mhm, ganyan, ano yun, I could easily be forgotten kasi I could easily be forgotten ng pamilya ko, hindi ko naman pinapansin. hmm. Mga kaibigan ko hindi ko naman na Hindi ka na kinontak connected, hindi na ako oo. connected for a long time. Yung church na dating very active ako na hindi ko na rin Mm, halos sinisipot. mhm, Tapos makakalimutan na lang rin ako talaga, at yung work na pinagbubuhusan ko ng buhay, mm. by next week may kapalit na ako. Yun Oh, nga, 'di ba? magpapatuloy sila ng wala tayo. Oo. I'm very replaceable dun Totoo, sa buhay na pinagbubuhusan ko. mm, And then, I think it was in that moment na iniisip ko nga, "Lord, sana kunin mo na lang ako, parang nakakapagod na." Pero that was also that moment mhm, when I feel like it was a wake-up call. mhm, I resigned that time, tapos I went back to church. I mhm, connected with a discipleship group, mhm, 'yan. Um, recovering workaholic. And
I went back to the gym, Mhm. nag Self-love naman. self-love and God love ba, Mhm. na bumalik ako sa mga dapat na pinagtutuunan talaga ng pansin. Not to say naman na hindi importante ang work Mhm. because that's also a blessing from God, but it was too much during that Mhm. time. I didn't have that balance, no. Mhm. So nung time na yun, ano, I felt the Lord slowly leading me back to Him, Mhm. na pinapa-realize rin sa akin. There was a time kailangan ko ng kasi nga nag-resign ako, Mhm. kailangan kong i-sell yung car ko Mhm. so I can continue yung sa bahay Okey. yung bayad sa bahay, Mhm. ganyan. And fulfill yung mga iba ko pang financial obligations Mhm. dahil bigla-bigla yung decision kong mag-resign. Oh, okey. Bigla-bigla talaga. So, although meron akong savings, it wasn't Enough. enough. Hindi Mhm. pang matagalan na Mm. indefinite na walang trabaho. Wala pa akong Mhm. lilipatang trabaho noon, Right. ganyan. So, biglaan yung time na yon. But it was also a turning point in my Mhm. life na nudge na, "Uy, Oo. balik ka na ulit." That was year? Oh no, so difficult. 2012? Mga gano'n. Mm. Siguro during that year or yung mga transition na nangyayari pala Mm. sa'yo na yan, randomly nagkita tayo sa isang Oo. place. Random, very random na hindi natin inaasahan. So, yung Hmm. the usual na, "Oh, kumusta?" Parang gano'n lang. I vividly remember na ang sagot mo sa'kin, yan. Sabi mo, Hmm. "Ay sis, wala na ako dun." Kasi sabi ko, "Oh, nasa publishing ka pa?" Sabi mo, "Ay sis, wala na ako dun kasi" siguro randomly sinabi mo lang din Mm. sa'kin, "Wala na ako dun kasi ayoko na, binabago ako ng trabaho ko." Mm. Tumatak yun sa'kin hanggang ngayon na bago kita, makausap dito sa podcast. Paano mo malalaman? Paano magdo-dawn sa'yo? At paano ka makakakuha ng courage Hmm. na aminin sa sarili mo na, binabago ko ng trabaho ko, ng Mm. ginagawa ko, Hmm. and I need to stop? Merong I cannot quote yung source nito, but I've heard somewhere na litmus test daw kung if you have another God in your life, kung meron ka ng idol, is if this thing is taken away from you, would you still worship God? Gano'n. So, during that time, if all those things were taken from me, yung pera, yung job, yung security, yung validation coming from Mhm. from my career, I wasn't very Sure. confident Oo. na I would still be able to worship God during that time. Hmm. So I think that is a good gauge para Mhm. malaman natin, nasa tamang ano pa ba ako? Nasa tamang direksyon pa ba ako? Mm. Tama pa ba yung priorities ko? So, wrong priorities and idols can be in the form of good things, di ba? Trabaho is a good thing. Mm. Children are blessings, di ba? Mm. Family is a blessing. But even those things na magaganda, Mhm. mabubuti, if it takes the first place ni God sa buhay mo, it's no longer the right direction. Mhm. Pag yun taken away from you, would you still be able, if you can still say, yes, Lord, Mhm. I'll worship you, then you know God is still number one. Mhm. But if not, then you know, oh, something's wrong. Mhm. Kaya rin, magandang tinatanong every now and then Sa yung sarili mo. natin. Oo. And it takes a lot of courage and humility para aminin na naa-addict ako sa trabaho ko. Kasi iba yung term na addiction eh, 'di ba? Paano mo nasabi na addict na ako sa trabaho ko? Kasi it was exhilarating nga. And then, nare-realize ko yung what it cost me. Mhm. Looking back, what it cost me, Mhm. na hindi na yun normal. Hindi na yun normal. During that time, I just knew I was burnt out. But now I could say na, oh, that was Mhm. workaholic addict level.
nung Mhm. time na yun. So, puwede Pero mo ba siyang i-compare ngayon? Siyempre may naa-addict daw sa gambling, may hmm, naa-addict sa mga bisyo na katulad ng siguro, inom, hmm, paninigarilyo, vaping at kung ano-ano pang mga addictive hmm. habits. Pero yung na-addict ka na sa pagtatrabaho, paano mo siya masasabi? Kasi 'di ba the 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 science of addiction works the same way kahit na whether Mhm. it's gadgets or, Or kahit ano pa man kahit na ano 'yan. pa man 'yan, Makinig 'di kayo ba? mabuti kasi baka Oo, mamaya, naa-addict tayo sa trabaho natin hindi lang oo, natin alam. it activates the same Yung mga endorphins mo. yeah, 'di ba? The same Oo. pleasure system sa brain natin and sa Hmm. body natin. So if that's during that time, that's where I derive my pleasure from working talaga Hmm. and nowhere else. And if Mm. I'm not working, I'm thinking of working, ganyan. If it's my day to take a rest, I feel guilty and I feel lifeless and I Gano'n? feel worthless, ganyan. Oo, na parang 'di ba, parang siguro sa mga alcoholic or drug addict, they're looking for the next hit, so they Mm. say, 'di ba? Parang Parang hindi gano'n din ka ako. mapakali. Oo, I'm looking for the next overtime, I'm looking for the next, travel, I'm looking for the next presentation, gano'n. And when I'm there, yung sense of pride din na Mhm. I feel like I'm in charge of everything. Mhm. I'm in charge of myself. I'm so good at what I'm doing, Mhm. ganyan. So yun, it fed my pride, Mhm. it fed my desire for independence, yan. And in yung desire for control, which Mhm. I felt like I didn't have a lot of control before bilang bata. Siyempre, tapos mahirap nga kami, pero during that time, feeling ko, I can go wherever I want, I can Mhm. buy whatever I want, wala na akong magulang na pagpapaalaman, I live on my own, Mhm. ganyan. So, In-enjoy mo talaga. in-enjoy ko to my ruin eventually. Pero while it was good, while Mhm. nung balanse pa, nung I was still a Mhm. young professional na talagang earnest lang ba to be excellent, Hmm. gano'n naman nag-start, eh. Mm. Kasi nga pinanalangin ko naman yung trabaho na yun, "Lord, Mm. I want to do Kasi well blessing for naman you," yun, ganyan. eh. Blessing nga talaga Hmm. yun, eh. And eventually I cherished the blessing more than the blesser, Hmm. and it became somehow a curse Mm. because of my own heart. Not because of the job, Mhm. kasi kahit na ano pang trabaho yun, feeling ko I have the tendency to be like that, to be Hmm. independent from God, Mm. ganyan, na to think of myself as ang galing ko, ang Mhm. sipag ko, kaya ko yan gawin, and resort to God 'pag hindi ko na kaya, ganyan. 'Pag may sakit na Mhm. ako, 'pag parang imposible, parang ang hirap nitong kliyenteng darating, ganyan, hindi ko ma-solve Mhm. yung problema, saka ko lang pupuntahan si Lord. But yun. Mm. Kailan mo nasabi sa sarili mo na hindi na nga ito healthy, 'di ba? Na ang blessing na tinitingnan ko dati ay hindi na siya yata blessing Hmm. ngayon? Um, nagkakasakit na ako. Nagkakasakit na ako, madalas na akong magkasakit noon, madalas na akong maospital. Hindi ka na nagpapahinga ng Kasi hindi na ako ng nagpapahinga. enough? Mm. Kasi feeling ko 'pag nagpapahinga ako, nagkakasala ako. Kasi nga gusto kong magtrabaho ng magtrabaho. Parang sleeping time is unfruitful time, ganyan. Oh, So no. gano'n. Okey. And at the same time, during that season, Mhm. salamat sa Lord kasi hindi niya ako binitawan. There's still that still small voice in my Mhm. heart nudging me na, "Uy, mali na 'yan. Hindi ka Okey. nagpapahinga. Oh, Mhm. nagsimba ka na ba? Oh, yung tithe mo." Oo. May Yung nagre-remind sa'yo. oo, Kanina habang kinukuwento mo napapa-oh-no ako kasi I mean, all of us are guilty at some point of hmm, that na, kapag ba nagpahinga ako, am I being lazy? hmm, Kapag ba hindi ko 'to ginawa, paano yung may mga gano'n, eh. Ngayon naglalabasan even sa social media na hindi ako puwede mag-stop kasi kapag tumigil ako, may umaasa sa'kin. mm, Hindi puwede kasi kailangan. hmm, So, rest, even the Bible says that you have to
honor, Mm. rest, 'di 'Di ba? ba? There's a time for everything, Correct. 'di ba? At saka whatever you do, whether you eat or drink or sleep or work or do it all for the glory of God. So, oo nga, kasama pati rest doon. Puwede palang magpahinga. Baka naman sa tulog mo napapanaginipan mo pa yung mga presentation. Actually, oo, dati gano'n. Minsan nire-rehearse ko, ipa-practice. Minsan pinagpe-pray ko pa 'yun dati. Lord, sana mapanaginipan ko yung presentation bukas para ma-practice ko sa So, Gano'n wow! talaga, 'di ba? Malala. Gano'n talaga dati. Okay. Pero I realize na, part nga part nga talaga. May balance na kailangan sa buhay natin. Yung pagre-resign mo kasi nga Hmm. it dawned on you na, "I have to do something about it. Hmm. This one needs to stop." Hmm. Biglaan. So, Biglaan. inisip mo pa ba no na, "Teka lang ha, kukumpyutin ko muna kung ilang months ako magsu-survive sa naipon ko, ilang months pa yung amortization ng kotse ko." Inisip mo pa ba yun or hindi na? Nung time na 'yun, hindi. Feeling ko kasi I will drown. Yung may feeling na I might die. I Kumbaga might die urgent na magdesisyon ka na Oo. ngayon. It also helped na nandun din yung tatay ko during that time na sabi niya, "Akong bahala sa'yo." Mga ganyan, "Akong bahala sa'yo, hindi ka" sabi ng Parang nanay si ko God, no? oo, sabi ng nanay ko, "Uwi ka lang sa'kin anak, hindi ka magugutom." Gano'n. Mm. So, single pa naman din ako noon. So, Mm. inisip ko, "Lord, bahala na kayo." Oo. Sige na nga, game na. Oo. Tsaka na-realize ko din noon na puwede ko palang pakawalan pa rin. I still have it in me to let go. Kaya ko pa rin pala. Kaya ko pa rin pala. Mm. Puwede naman pala, gano'n. Oo. Hindi naman katapusan ng mundo kapag binenta ko na yung kotse ko, gano'n. Kapag hindi na ako manager diyan sa ganyan, na magigising na ako ng medyo tanghali, hindi naman pala katapusan ng mundo yun. Okay pa rin pala ako. Oo, magpo-provide pa rin si Lord sa akin. Yun yung mga una mong naramdaman. Ang una kong naramdaman para siyang just like yung other addiction, para siyang may Parang withdrawal syndrome. withdrawal phase na magigising pa rin ako ng 5 AM, na I feel awful kasi I don't have to prepare for work. O Pero kaya gising na gising ka pero na. gising na gising na ako kasi sanay na ako ng gano'ng oras na gising. O kaya magna-nap time ako ng tanghali kasi siyempre wala nga akong trabaho na. I feel so Guilty. bad. Oo, I feel so guilty na I feel so worthless. Anong ginagawa ko? Wala Lahat akong ng mga ginagawa. Oo, lahat ng mga kakilala kong kaedad ko ay nagtatrabaho ngayon. Ako ay matutulog ng tanghali. Oo. Pero it was also like a therapeutic season for me. It taught me dependence on the Lord again. It taught me Okay. rest. It taught me simplicity and humility Totoo. again. It taught me how to be content. Lately, sa church pinag-uusapan yung yun yung theme sa church lately, yung contentment and God being enough. Naalala ko yung sa Philippians 4 na in every circumstance, I have learned how to be content. It started during that time na because I know how it is to be Have plenty, di ba? I know how it is to have plenty. I know how it is to be in need. I know how it is to be brought low and to be abundant. But in all of these, I can do all things through Christ who strengthens me. So, yun, nagsimula dun sa time na yun. Sa social media, si Joy Spring, isang content creator din siya. May podcast siya one time. So, I think siya famous DJ, VJ, influencer. So, very busy daw siya. Until, nagpakasal, na-preggy, nanganak. Sabi niya, ang realization niya, I had to stop my life. Kasi syempre, preggy ka, hindi ka pwedeng, yung the usual routine na ginagawa niya. So sabi niya, before, being busy was my crown. Correct, exactly. Diba Oo na, nga, no? dapat, parang, I feel so proud kasi lagi akong busy. Busy ako, may ginagawa ako na parang, wow, ang galing kasi busy siya lagi. So, nung nawala daw lahat ng yun, yan, I feel ang worthless ng araw ko.
productive ba ako? Hmm. So, dumadating yung gano'n. Mm. Yun talaga yung feeling Mhm. exactly, oo nga 'no, it was like a crown. Parang yung sasabihin na busy ako ngayon, it's like a badge of honor that you wear. I'm so Yes. busy, ganyan. Mm. I barely sleep, gano'n. We say it like Proud pa tayo 'no? oo, we Wala say akong it as tulog. if ano, parang, hirap na hirap ka. Pero deep inside, I felt like, ang galing ko talaga, gano'n. Mm. Ang galing ko Mm. talaga. Pero yun nga, kailangang Mhm. naturuan ako during that season of my life to pause, rest, and ano. Mhm. And after that season, bumalik ako sa corporate world. Hmm. Inisip ko siguro, ito na ulit 'to. I've Okey. learned my lesson, ganyan. Okey. Okay na, puwede Bumalik ka magtatrabaho na ako dahil ulit. you felt it's time that you are, ready again? Mhm. Or hinanap ba ng katawan mo? Kailangan ko ng kumita. Kailangan mo na ng Kailangan ko na pera. ng pera. Mm. Kasi hindi naman ako talaga na humingi na sa mga magulang ko, Mm. nakakahiya Sa naman. edad naman, 'di Oo ba? naman, ilang taon na ako noon, 20. Ay, secret, Mm. hindi, joke lang. About late 20s na ako noon. Okey. So, kahit na tapos yung tatay ko nga may company siya noon na Hmm. I was helping out sa marketing, sales, ganyan. Pero hindi rin kami masyado pang Mhm. aligned during that Mm. time in terms of the business. So, Mhm. magkaiba kami ng vision for Hmm. the company. Okay na tutulong na lang ako, but I really have to find a job na ano, Mm. na may pagpapatuloy ko yung naumpisahan ko sa career ko. But this Mm. time, I'm approaching it with light na, a refreshed Okey. heart and a refreshed spirit. Mhm. And so I went back to the corporate world, and dun nakilala ko na yung napangasawa ko. And Hmm. oo. And after 2 years, I had to resign again. I had Mhm. to resign to be a full-time wife and Okey. Kasi full-time mom. nagpakasal na kayo? Kasi nagpakasal na Okey. kami. And yung job niya kasi entails traveling to different countries, Mhm. for different projects. So inisip namin, bago pa lang kami magpakasal, na hindi, ano tayo, we will be as one. Mhm. Where you go, I go. So, Ayan. no to Hindi LDR? kami mag-e-LDR, yun ang Okey. aming naging usapan. So, I had to resign. So, Na oh naman? no! Mangyayari sa ito na naman 'to. Hmm. Tapos, akala ko mas less na yung sakit, Mhm. Tsaka mas napaghandaan mo na? mas napaghandaan at saka team na kami, so ganyan. Okey. Pero at the same time, mahirap pa rin pala nung time na yun Mhm. kasi inisip ko, naku, bago pa lang kami mag-asawa 'no, Mhm. nagwo-worry nga ako, naku baka hindi man lang ako makabili ng lipstick ko, nakakahiyang hindi ako sanay nanghihingi ng pera, ganyan. Hmm. Pero salamat sa Diyos, yung asawa ko, yung Provider oo, naman. provider. At saka naging ano namin, napag-usapan namin ng Mhm. finances before getting married, that we will pool our resources, Mhm. both of us have an equal access Mhm. to money, ganyan. We both see how each other is spending. So, I'm secured in that Mhm. sense. Pero yun lang bang sense na, "Uy, umaasa Yung lang personal ako," mo, ganyan, oo. oo. Mhm. Bilang alam mo naman ang pagiging nanay at pagiging asawa naman ay minsan it's a thankless job, hindi Mm. ba? Wala naman Libre po. oo, 'di Walang ba? OT pay Walang din. bayad, gano'n. Tapos minsan, from a corporate girly's Hmm. POV, parang kailangan natin ng KPI, am I doing well, ganyan. Meron Okey. kang mga nakaset na Mhm. pero 'pag araw-araw sa pagiging nanay at pagiging asawa, wala namang mga KPI na nami-meet na ganyan. Basta masaya yung anak ko ba, enough na Mm. ba Basta yun? busog sila, Busog sila? napaliguan ko sila. At saka hindi ako parang masyadong domesticated growing up. Oo. Hindi, natuto na lang akong magluto nung Mhm. nag-asawa na ako. Hindi ko rin Mhm. alam na kaya kong mag-stay at home wife and mom, Kailan ganyan. dumating sa'yo na parang yung realization na, parang ito na ba ang magiging buhay ko for the next years or forever? Right after ko mag-resign. Yung pangalawang Oo, yun resignation. kasi right after, kapapanganak ko nun, parang 4 months or 3 Mhm. months postpartum, Mm. lumipad na kami papuntang Malaysia, wala akong pamilya doon. Mm. Hindi ako marunong, tinuruan lang ako ng nanay ko kung papaano magpaligo ng anak Bata? ko, oo, ng Mm. bata, ganyan. Tapos,
Yung Walang mga iba, help. walang help. I had to figure things out on my own. Mm. Tapos, nakita ko nag-iba na itsura ko, ganyan. Mm. Tapos, isip ko, ganito na ba ang buhay ko? Naghihintay ng, nagluluto, naghihintay Mhm. umuwi yung asawa ko dahil Mhm. maghapon siyang wala. Actually, postpartum depression ako. Kumbaga, there's nothing wrong sa Mm. ganong routine. Role talaga ng mga Tama. nanay at ng Oo. mga wife, yung ganon. Pero yung transition kasi from this to Totoo. this, yun yung medyo challenging kasi. Oo. At saka, I had a different perspective then. Mm. From the point of view of someone who was so used to working, Mm. I didn't have that sort of pride in what I was doing as a mom and a wife. Okay. Na meron akong notion nung unang panahon na it was a lesser job. Ganon. Because it was unglamorous, di ba? Hindi ka naman Okay. mag-aayos, di ka naman Because your mom lalabas, is also ganyan. a working woman, di ba? Mm-mm. Working mom. Although, for the first 7 years, 8 years of my life, nag-full-time mom and wife din siya. Ang tatay ko ay nagpo-provide full-time for us. But it was a vague memory na kung paano na nga ba siya. Alam ko, Kasi masyado ka pang bata Oo. noon. Pero alam ko, nahihirapan siya. Parang ganon. Okay. Naisip ko, nahihirapan yung mama ko. May sakit siya, hindi siya nagpapahinga, ganyan. Ayoko din to. Ganon. Parang ayoko yata ng ganong buhay. Ganon. Ganito na ba yung magiging buhay ko? So yun, I for a season in my life, nung bago akong nanay, may ganun kang inner battle. Parang ganun. May ganun akong struggle. But again, God to the rescue, He made me realize the ministry of being a parent, of being a wife, and how it is such a blessing to be able to quit work and to have a husband who's supporting my motherhood, providing for our needs. Na it is a privilege na hindi lahat ng tao nabibigyan ng pagkakataon. So, thank you, Lord. Thank you, Lord. So, darating yung ganong realization at saka marirealize mo na naman, Lord, binibigyan mo na naman yata ako ng time to rest and have a me time. Nako, rest ba yun? Bilang nanay, rest ba? Alam mo, minsan nga tinatanong ako halimbawa, yung mga na-meet ko dati sa corporate, mga dating katrabaho. So, paano yan? Hindi ka ba nabobore sa bahay? Anong bored? Anong rest? Hindi po mauubusan ng gagawin sa bahay. Hindi mauubusan ng gagawin. Sabi ko nga, magbibili na nga ako ng counter ko, ilang beses akong imamami ng mga anak ko. Diba? I'm sure alam mo yan. Sa buong maghapon. Times 2. Diba? So, hindi siya boring. Hindi rin walang siya. Dull moments. Wala ring me time, pero it is a blessing. And very rewarding. Very rewarding. Sabi ko nga, no regrets. Talaga. Minsan, nakakalungkot. May mga tao pa rin na dadating. Sabihin, sayang ka naman. During that time na hindi ako nagtatrabaho, sayang ka naman. Sayang ba't di ka nag-abogado? Sayang yung career mo dati. Sayang ka. Laging ganon yung sinasabi. Pero, na-realize ko, hindi sayang. Kasi, and if I were to do life all over again, I would choose to be with my children again. I never missed any single milestone in their life. I was there. I basked in joy sa kanilang first step, first word, lahat ng first nila nandoon. Yun yung mga priceless di ba? Hindi mo talaga mababayaran. Na nung una, hindi ko naisip. Yes. Dun sa transition period na yon. Pero ay, blessing pala. Napakalaking blessing pala yun. Kaya, ulitin ko ulit. No doubt, diba? I will go the same route again, even if it meant giving up my job, my career, opportunities. Kasi may mga opportunities pa rin na dumadating na even nung may anak na ako at may asawa, may pwedeng mga trabahong gawin. Pero I had to turn them down and I would turn them down again because it is such a blessing yung dun sa direction na ibinigay sa akin ni Lord. Nagbabago talaga ang perspective natin pero ano pa man yung mga pinagdaanan natin, pagod ka man sa work or pagod ka man bilang nanay sa lahat ng ginagawa. Sabi ng promise ni God sa Matthew 11:28, di ba? Come all of you who are weary, tired, and I will give you rest. Yes. Diba? Rest talaga ang kanyang promise na
ikaw man ay nagtatrabaho, nagpapakapagod dahil kailangan Mhm. or dahil maraming umaasa sa'yo or kahit na nga sabi mo nung panahon na, "Wala lang, adik na adik lang talaga ako sa trabaho ko." Hindi ka pa rin niya papabayaan. Mm. At saka sometimes we tend to think of rest as doing nothing. Hmm, We tend to think of rest as sleeping or mm, lazing around. But rest in the Lord doesn't necessarily mean putting down everything. You mhm, can rest in the Lord even while you're working, 'di ba? mhm, You can rest in the Lord even in the midst of suffering. You can rest in the Lord surrounded by noisy children, 'di ba? Na mhm. na who needs you Kumbaga, this is my 24/7. rest. Oo, this is I'm my rest. resting. When I'm with the Lord, this is rest. No? Mhm. Kaya pala may nag-share nung isang beses na a-absent daw siya, parang siguro meme or ano, a-absent daw siya, nagpaalam siya sa boss niya, "Magpapahinga lang po ako. I will do my laundry." Hmm, 'di ba? That is rest para sa 'Di ba? kanya. Baka Mm. therapeutic para sa kanya at Mm, that certain point in time. tama. Meron tayong iba-ibang interpretation ng rest, 'di ba? Mhm. What can stress me out may Mm. bring rest to other people. Kung gym rat 'yan, Oo nga. nare-relax siya, Mhm. nakakapag-rest siya 'pag naggi-gym. Merong Go. gusto ko lang humiga, ayokong magbuhat, ganyan. Hmm. Oo, kaya minsan 'no, yung mga magulang natin, "Oh, akala ko ba magpapahinga ka, bakit, Hmm, bakit nananahi ka ah, or bakit nag-exercise ka?" So, iba't iba tayo ng ano ba, forms of mm. resting. Tsaka rest is not parang lang, parang Mhm, rest is not a state of, it's not a physical state, but a state mhm, of the heart, the mind, okey. and the spirit, Mhm, 'no? So, kahit na nasaan ka o anong ginagawa mo, mhm. you can find rest. Oo. Hmm. May mga pauses na binibigay si Hmm. Lord sa ano na, sa life natin. So, siguro 'pag pinag-rest ka ni Lord, hindi ibig sabihin nun na stop na talaga. Hmm, Wala ka ng gagawin, stop ka na, baka pause lang 'yan. tama. Just like in your case na for a time nag-full-time mom, Hmm. parang, "Lord, sa bahay ba ako talaga? Ito na ba ako for Mm. forever?" But here you are, just very recently, tinatawag ka ulit ni Lord Mm. into a corporate ministry, Yeah, corporate oo. calling. Pero iba na ba yung perspective ngayon, Abby? Iba na yung perspective. Unang-una, this opportunity to go back to work came at a very high cost kumbaga. It Mhm, was during a sad season siyempre. mhm, Kasi namatay yung papa ko, eh. Namatay papa ko last year and kung hindi naman siya namatay, hindi naman ako magle-lead nitong company niya. Dahil mhm, I didn't know na kung ano na yung susunod na mangyayari sa aming pamilya, hmm, kung saang country kami mapupunta. Pero coincidentally, natapos yung project namin yung project ng husband ko sa China mm, and we had the chance to go back here tapos namatay yung mm, tatay ko and the position was vacated, mhm, kailangan ng someone na magse-step up mm, para i-manage yung company. So yun, ngayon ay meron akong opportunity to lead yung manufacturing business ni papa mm, and now tama ka ministry, work ministry. hmm, Kasi nagiging blessing siya hindi lang sa pamilya namin financially, kundi blessing din siya nare-realize ko ang daming nabe-bless nung kumpanya ni mhm, papa, yung mga workers who have been, with him for many years na and very loyal na mga contributor dun sa mm, manufacturing company. We actually started a Bible study group dun sa ano namin, sa mm, company namin. So hindi lang siya financial blessing sa mga tao, it's also mhm, a spiritual blessing. Yung pagdating sa office, it's like a family, ganyan. So mhm, it it's different. It's different from the kind of work that I have done before. mhm, Um, but nonetheless, it's a real blessing talaga mhm. to be here. Years before sabi mo sa'kin, "Naku sis, binabago ako ng trabaho ko." Ngayon, paano ka binabago o paano ka binago ng pananampalataya mo? Binago ako, binabago
kasi work in progress. Binabago ako ng Panginoon sa mga everyday moments and challenges. Kasi sabay-sabay pa rin ngayon, nag-homeschool pa rin ako, nanay pa rin naman ako, and asawa pa rin ako while still working. Binabago ako ng Panginoon by being dependent on Him. Mhm. Hindi na siya outside influence changing my heart. But Mhm. the Lord is, by His grace, working in my heart so that whatever circumstance I have, Mhm. whatever situation or field He's leading me to, Mhm. may rest. My rest, my joy, my love. Mhm. It is no longer my own strength, but I rely on the strength of the Lord. Mhm. I recognize, unlike before na meron akong pride na, ang galing ko, kaya ko to, ganyan. Mhm. I have that mindset na without God, I can't do this. The Lord help me. Mhm. Whether it is just teaching math to my grade 6 homeschooled Mhm. student, Mhm. or whether it's cooking a Mhm. new recipe, or solving a problem dun sa manufacturing Mhm. company, it's because of the Lord and for the Lord. Yun Same siguro yung principle. same principle. Mhm. Yun siguro, hindi na ako binabago ng trabaho. Ang Panginoon na ang nagbabago unti-unti and every Mhm. day. Not to Mhm. say that I don't falter and fail, I still do. But the Lord is merciful and gracious to nudge Mhm. me back na, halika, Mm. halika nga dito, halika dito, pahinga ka muna sa akin ulit, Yun, ganyan. ngayon marunong nang magpahinga si Abby. Oo. Kaya kung kayo ay workaholic, naku, okey lang naman maging masipag, pero kailangan din nating magpahinga every now and then. And the real rest or true rest only comes from God. 'Di ba? Nagbibigay sa atin ng tunay na kapayapaan, tunay na masarap na tulog, 'di Mm. ba? Yung complete rest, complete, restoration para sa kinabukasan. Tama, At ang pagpapahinga po, preparation 'yan para bakbakan na naman sa tama. susunod. So, hindi siya sign of weakness. Mm. Anong message mo para sa mga workaholic na katulad mo before? Hmm. Work is a blessing from the Lord. Mhm. Pero hindi natin dapat ina-idolize ito. And the validation that we should be looking for is the job well done from God. It's Mhm. not the validation from people or the temporary things that we get from our careers, because it's so fleeting, here today and gone tomorrow. Mhm. But where our treasure is, there our hearts should be also. So Mhm. if we are working to please the Lord, we pour ourselves to the Lord. And then, if we put God first, then Mhm. everything else will flourish. Hindi dapat binubuhos ang buhay ng husto sa trabaho dahil we are Mhm. so replaceable there. It is good to be excellent. It Mhm. is required to be excellent and to Mhm. give everything that we can to do to to be a good steward Mhm. of the job that was entrusted to us. But we should not forget the blesser Mhm. and just indulge in the blessing. Mhm. Kailangan anchored tayo palagi sa kung ano ba yung purpose natin. Mhm. Kaya kung kayo ay napapagal, napapagod, nasosobrahan na at nakukulangan ng pahinga, 'di ba, sobra sa trabaho, kulang sa Hmm. pahinga, the Lord is inviting us to come to Him and He will give us rest. Sabi nga yung burden, 'di ba, Hmm. aalisin sa'yo because God's burden is always light. Naku, Abby, salamat sa reminder. Mm. Salamat dahil alam naming siguro hindi lang inaamin, 'di ba, nung mga nakasubaybay sa atin na minsan ganyan ako. Malaking eye-opener, malaking, reminder para sa atin na let us honor rest, 'di ba, Mm. in our daily life. So, Abby, Mm. maraming salamat for sharing Thank your you, Cheska. story. Thank you, sis. Thank you. Thank you so much. Yan po muna ang episode natin ngayon sa Changed by Faith. Nakasama natin si Abby Fabregas Tiansing. At nakasama niyo rin po Cheska San Diego Bobadilla. Ito po ang Changed by Faith.